atin pong ilagak ang atin pong pagkakataon na ito para po sa pagpuri natin sa Kanya. Tayo po ay magpapasimula ng panibago po nating tema at atin pong gagawin muling series. Ito po ay ating pagkaisahan at atin pong ibigay ang mga katotohanan ito sa pamamagitan ng atin pong pakibahagi. Kaya buksan po muli natin ang atin pong mga cellphone, ang atin pong mga telebisyon sa atin pong mga tahanan upang tayong lahat ay maging bahagi sa gawain ng Panginoon dito po sa ating iglesia. Saan man kayo naroon mga kapatid, ang atin pong tanging bahagi ay atin pong i-like and share sa atin pong mga kaibigan, mga kapatiran upang sila rin naman ay makibahagi sa atin pong gawain, makinabang sa salita ng atin pong Panginoon. Pasalamatan din natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ng atin pong mga kaibigan mula Western Mindanao, Cebu, Siquijor at Negros, ganun din sa Bicol Region, Iloilo, nariyan sila upang tayo ay samahan. Sa Mindoro, nariyan ang ating mga kapatid at ganun din dito sa Luzon, mula Nueva Vizcaya, Bulacan at dito po sa atin pong misyon sa Cavite. Ganun din ang lahat po ng aking mga kamanggagawa sa bukiran ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Tayo muli ay magkaisa upang atin pong sama-samang pasalamatan, purihin ang atin pong mahal na Diyos sa ganito pong klaseng kaparaanan. Ang atin pong bubuuhin muling mga series na atin pong pag-aaralan, mga kapatid. Tayo po ay nasa series number 1. Ito yung climactic events na mangyayari sa atin pong sanglibutan. At ang ating pong tanging bahagi ay atin pong pagtuunan ng pansin dun po sa aming mga kaibigan na medyo huli at late dito po sa ating live. Inyo lamang pong bisitahin ang atin pong YouTube channel. Naroon po lahat ang atin pong gawain dito po sa ating iglesia. Atin pong ibigay ang pinakamataas na parangal sa Diyos sa pamamagitan ng atin pong pag-aaral na ito. The series number 1, atin pong buksan ang atin pong mga banal na kasulatan, ang atin pong mga Biblia. Tayo po ay nakatutok sa aklat ng Levitico 4:24. Yan po ang ating susing talata dito po sa series na atin pong gagawin. Kung hanggang saan muli ito aabutin mga kapatid, atin pong idalangin sa Panginoon na ang lahat po na ating pinag-aralan ay atin pong masusundan. Levitico, pangkat-4, ang talata po ay 24. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing at papatayin niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon, handog nga dahil sa kasalanan. Yan po ang ating pag-aralan, yan po ang ating iisa-isahin. Tatalakayin po natin mga kapatid ang mga talang iyan sapagkat yan ay mayroong kinalaman sa panghuling pangyayari sa buong sanglibutan. Climactic events, yan po ang ating kinakaharap kasalukuyan. Yan din naman ang atin pang kakaharapin sa mga susunod pang mga panahon at yugto ng atin pong buhay. Sa bawat kasaysayan at pangyayari, mga kapatid, nagtuturo sa atin kung hanggang saan na tayo at nasaan tayo sa atin pong kalagayan. Kaya dito po sa ating tutuklasin ay laking usapin ngayon sa buong sanglibutan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong sanglibutan. Yung pagdidilim ng araw. Yan po ay given na, yan po ay matagal nang nangyari, yan po ay matagal nang sinabi ng banal na kasulatan, ngunit atin pong sundan ang mga balitang iyan at atin pong pagmasdan kung yan ba ay totoo, kung ano, kaya atin pong ibaling ang atin pong isipan dapat sa banal na kasulatan. Ang mga pangyayaring iyan, mga kapatid, hindi na po iba sa atin. Sapagkat tayong sumusunod sa mga salita ng Diyos, ay nariyan yan siya. Pero hindi po yan ang ating pagtuunan ng pansin.
Ang atin pong series number 1, atin pong ilaan ang atin pong isipan, ang atin pong puso sa pagkikinig sa mga bagay na ito, sapagkat ito po ay napakalaking bahagi sa atin pong paglilingkod habang tayo naghihintay sa atin pong Panginoon. Kung tayo po ay familiar at mahilig tayo manood ng movie, mahilig tayo manood ng mga pelikula, ano po yung ating inaabangan na pangyayari? Yung pinali at yung simula. Ang pinakamaganda, kapatid, maunawaan natin yung pinakasimula ng atin pong pinapanood at ang atin pong inaabangan, yun pong climax, yung pinakasukdulan, yung pinakadulo ng pelikula na atin pong pinapanood. At doon po tayo kukuha ng napakalaking usapin doon po sa ating pinapanood na movie, sa atin pong pinag-aaralan kung ano ang nangyari sa atin pong pinagmamasdang mga pelikula. So tayo po ay nasa pelikula lamang ng sanglibutan, atin pong tunghayan sapagkat ang laki ng dinadala nito para po sa atin. Lalo tigit, tayo po ay nagbabasa at sumusunod sa kasaysayan at sa banal na kasulatan. Ang kasaysayan ng mundo, mga kapatid, mula sa simula, ito po ay nakapattern na sa panukala ng Diyos. Kaya ang atin pong ibaling, ang atin pong mga isipan na sa paglalang ng Diyos sa buong sanglibutan, ito po ay mayroong panukala na kanya itong ilalagay sa isang magandang kalalagyan na ang kanya pong lalangin na tao ay maging masaya sa isa't isa. So yan po yung pelikula, movie ng buhay, pelikula ng buhay at pelikula ng buong sanglibutan na ginawa ng atin pong Panginoon. Very familiar po sa atin na kung tayo po ay nanonood ng mga palabas sa telebisyon, sa ating mga cellphone, ay atin po yung binabalik-balikan. Lalo tigit kung mayroon tayong mga hindi na unawaan at mayroon naman tayong nagustuhan. Mayroon po akong napanood na movie na lagi kong binabalik-balikan, kapatid, kasi hindi ko talaga makuha yung mensahe ng pelikula. Halos ilang beses ko itong ginawa. Halos ilang beses ko siyang pinanood. Kung kayo po ay familiar sa pelikulang The One, binabalik-balik ko siya lagi kasi hindi ko siya maunawaan. Kasi mayroong mga pagkukulang minsan na mayroon tayong gustong maabot na hindi maibigay ng gumawa ng movie o ng pelikula natin pong pinapanood. Minsan di tayo komportable sa atin pong pinapanood o pinapakinggan. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na tayo po ay magmasid ng mabuti sapagkat ang atin pong pinagmamasdan ngayon sa buong sanglibutan, marami pong mga katanungan na bumabalot sa isipan ng bawat isa na bakit ba ito nangyari sa sanglibutan? Sa atin pong mga kapatiran at sa atin pong mga kapananampalataya, common sa atin yan. Pero doon po sa mga ibang mga tao na hindi sila mahilig magbasa ng banal na kasulatan, panibago ho sa kanila yan. Kaya ang atin pong gawain, mga kapatid, mayroon po tayong napipintong gawain sa Bulacan. Mayroon din tayong gawain tuwing Sabado dito po sa likod ng Robinson. Mayroon tayong Bible study, mayroon tayong ginagawang pangangaral. Kasi para po sa atin, very familiar itong palabas na ito. Pero sa iba, maraming mga bumabalot sa kanilang isipan na bakit nangyayari yung mga bagay na ito sa atin pong sanglibutan. So yun po ang ating tututukan. Na tayong lahat, mga kapatid, ay manunood ng pelikula ng buhay. Manunood tayo ng pelikula, mga pangyayari na mula sa simula, ito pala ang naging dahilan kung bakit ang Diyos mabuti siya
sa buong sanglibutan. At alam ng Diyos, kapatid, ang kanyang ginagawa. Kaya bago pa niya likhain ang sanglibutan, nakapattern po yan. Kaya kung mayroon po siyang ginawa para po sa buong sanglibutan, alam niya ang simula, alam din po niya ang wakas. Kaya ang climactic event na atin pong pag-aaralan, kailangan alam po natin ang pinakasimula ng atin pong tinutuklas at ang pinakapinali, kapatid, doon po yan sa bandang huli, makikita po natin at hindi mawawala sa atin pong isipan. Ang atin pong sanglibutan ay binabalot ng iba't ibang isyu. Sapagkat kung ano ang ginawa ng Panginoon, yan din, mga kapatid, ang gawain ng kaaway. Kaya sa bawat pahina, dapat makita natin kung ano ang kabutihan ng atin pong Panginoon at kung ano naman ang gawain ng atin pong Panginoon. At ano ang naging obligasyon ng atin pong iglesia, ano naman ang obligasyon ng bawat isa sa atin para tayo ay maging bahagi sa gawain na ito. Climactic events, mga kapatid. Kailangan malalaman natin ang pinakasimula sa larawan ng Diyos kung paano niya nilalang ang sanglibutan. Kaya sa simula ng atin pong pag-aaral sa series number 1, ay atin pong itutok ang atin pong mga mata, ang atin pong mga isipan, na ang atin pong talatang sa uluhin, ito po ay tumutukoy sa panghuli na pangyayari, yugto ng kasaysayan ng sanglibutang ito. Ang atin pong susing talata, at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing, at papatay niya sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin sa harap ng Panginoon, handog nga dahil sa kasalanan. Kung atin pong i-picture out ng mabuti yung mga talatang ito, kapatid, ito po ay tumatanaw sa isang gawain sa sanktuaryo na kung saan naroon ang atin pong Panginoon. Kaya ang climactic events, masisimulan natin sa simula at yung kalagitnaan, yung pinaka-body ng mensahe, makikita po natin sa atin pong pag-aaral. At atin pong malalaman, mga minamahal mga kapatid, kung tayo po ay mahilig manood ng mga pelikula, ang pinaka-importante, mayroon po siyang larawan. Mayroon po siyang picture. Yung iba, familiar ito. Yung mahilig manood ng mga sine, pelikula, bago ka papasok sa sinihan na yan, titingnan mo yung mga larawan. Kasi kapag nakita mo yung larawan, kapatid, maiingganyo ka na panuorin talaga yung pelikulang yan. At kung makikita mo ang larawan, sa labas pa lang, talaga namang hihilain ka papunta sa loob. Kasi ang larawan o yung picture o yung photo na tinatawag, kahit isang pirasong larawan yan, kapatid, marami kang mabubuong salita. Kaya atin pong tandaang mabuti na ang larawan ng Panginoon mula sa simula ng kasaysayan ng mundong ito, isa lang ang ilalagay natin sa pasimula ng ating series, yung simula ng kwento ng kanyang buhay. Marami na tayong masasabi sa kanyang karanasan. Larawan pa lang yan, kapatid, ang ating nakita. So, ang larawan o yung imahe na yan, nagsasalita yan in 1,000 words. Isang larawan na makikita natin, kahit ilang libo ang iyong bubuuhing salita na makikita natin. Kasi ang larawan, naghahatid dyan sa atin kung gaano kahalaga ang isipan mo na kapag nakita mo ang larawang iyan, alam mo na kung ano ang susunod na kasaysayan at yugto ng buhay na iyong pinapanood. Napakahalaga, mga kapatid. Ang pelikulang ito yung humakot sa buong mundo ng milyon-milyong dolyares. Kasi ang kanilang pambungad, ang kanilang pamagat, ang kanila pong nasa unahan ng mga larawang iyan ay mabibighani ka.
Maaakit ka, kapatid. Yan po ang kadalasan nating makikita. Kahit sa YouTube, kahit nandyan tayo sa ating mga cellphone, kapag larawan na ang nauna, ay mabibighani kang pindutin para panuurin kung ano ang susunod niyan. Kaya napakahalaga na kahit gagastusan mo siya ng ilang mga milyong dolyares para lang masundan mo ang pelikula na iyong pinapanood, gagawin ng tao yan, kapatid. Kasi nakikita niya, gusto niya, at alam niya kung ano ang ipaparating ng kanyang pinapanood. Napakahalaga nito, kapatid. Ang pelikulang Breaking Dawn o Twilight Saga, napakarami hong taong nadaya yan. Ganon din naman ang pelikulang ito, kung sino po ang umabot dito sa atin pong mga kabataan, yan din po ay humakot sa Hollywood ng napakaraming pera dahil ang kanilang pambungad, ang larawan na ito ay talaga namang mabibighani ka. At sa simula pa lang ng pelikula, kapatid, talagang gusto mo na siyang tapusin. Kasi doon pa lang sa kanilang entrada, sa simula, ay talagang gustong-gusto mo na siyang panoorin hanggang sa katapusan. At dahil sa mga palabas na ito, mga kapatid, marami po ang buong mundo ay yanig. Dahil yan po ay totoong kwento ng buhay. So dito po sa ating series number 1, atin pong sisimulan, mga minamahal na mga kapatid, kung ano ang larawan na ibinigay ng ating Panginoon sa simula ng atin pong gagawin, ay hindi natin makalimutan kapag ang mga larawan ang nauna, sapagkat ang visual, napaka-importante po yan kapag tayo ay nangangaral, lalo tigit dito po sa media. Kaya huwag niyo pong kalimutan na sa pagbuo po natin ng kwento ng buhay ng ating Panginoon, kasama na po riyan yung tinatawag na Bible study dito po sa atin pong media ministry. Ang Bible study, walang ibang dadalhin ang lahat ng mga ngaral. Kaya ini-invite po namin kayo, lahat po ng ating mga lingkod, atin pong mga kamanggagawa, na kailangan po natin itong simulan sa magandang simulain para yung mga nakikinig, yung mga nanonood, ay mabibighani silang subaybayan ang atin pong gawain. Kaya dito po sa ating gawain ito sa media, kailangan hahakot siya, mga kapatid, ng maraming mga kapatiran. Kasi sa simula, kailangan ibigay mo ang pinakamagandang pamagat at ibigay natin ang larawan agad kung ano ang magiging climax nito, ano ang climactic events na ang pinakahuli ng yugto ng kasaysayan ng banal na kasulatan ay nasa aklat ng Revelation. Kaya napakarami, mga kapatid, ang mga kapatiran po natin na maabot yun pong mga bagay na ito dahil sa pamagat at sa larawan na ipinakita po natin, ay sila naman talaga ay magbubukas ng kanila pong mga cellphone at telebisyon. Kaya dito po sa ating gawain, mga minamahal po naming mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, subaybayan po natin ang atin pong series number 1, climactic events na mangyayari sa atin pong sanglibutan, katulad lamang yan ng mga Hollywood movie. Ang sa panahon po ni Arnold ay humakot siya ng mga milyon-milyong dollar dahil sa kanyang pelikulang The Terminator. So yan po, mga kapatid, makikita natin. Ang ganda ng pagkagawa, ang ganda ng pelikula, talaga namang mabibighani ka kung ito po ay iyong mapapanood. Kaya dito pa lang sa pinakauna, ipapakita mo na yung mukha ng tao, ipapakita mo na yung mukha ng bida, lagyan mo pa ng mga ibang mga picture, mga larawan sa labas ng sinihan, kung anong mga digmaan mangyayari, talagang papasok ka sa gawain na yan, kapatid, kasi mabibighani ka sa simula pa lang. Die another day, napakarami hong mga taong naengganyo diyan. Sa panahon po nila, kapatid, talagang pinipilahan yan. Kaya dito sa Pilipinas, ganun din. Kaya sa bawat sandali, sa atin pong pag-aaral, dito po sa simula ng atin pong series number 1, ang climactic events, atin pong sisimulan. Na ang simula ng kasaysayan na ito
ay magandang istorya tungkol sa ating Panginoon na sa bawat pahina ng kasaysayan mula Heneses hanggang Apokalipses, makikita natin ang larawan ng Panginoon. Kapag makita natin ang picture ng Panginoon dito po sa movie na atin pong susundan, ay talaga namang mabubuksan ang ating isipan na sa bawat pahina pala ng ating pelikulang bubuksan, naroon ang larawan ng ating tagapagligtas. Mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, it ends here. Yung pelikulang Taken ay pinilahan yan sa buong mundo. Napakagandang kasaysayan. Kasi sa simula ng kanilang kasaysayan, ng kanila pong pinapanood, mabibighani ka kung ano ang susunod. Sa paglalang ng Diyos, kapatid, sa sanglibutan, in the beginning, sa simula ng kanyang lalangin ang sanglibutan, ipinakita na sa atin ang larawan. At yung larawan na yan, hindi natin yan makikita sa mga pelikula. At yung larawan na yan, hindi natin yan makikita sa mga sikat na mga movie, mga Hollywood. At yung larawan na yan, kapatid, na in the beginning, makikita natin yan sa ating susundang mga series. Diyan lang po yan sa banal na kasulatan. Na sa bawat salita pala ng in the beginning ay simula siya ng climactic event. Kaya ang katapusan ng mga kasaysayang ito ay naroon sa isang pangyayari. Sapagkat ang pangyayari sa simula nung lalangin ng Diyos ang sanglibutan, ipinakita niya na sa ating lahat ang picture. Ipinakita niya na sa ating lahat ang larawan. Ipinakita niya na sa atin ang lahat ng mangyayari sa simula pa lang ng kanyang paglarang. Kaya ang paglalang ng sanglibutan, kung masusundan, yan po ay kumpletong Bible study ng buong mundo. Na dapat maingganyo ang mga nanonood, dapat maingganyo ang mga sumusubaybay na mayroon palang climactic events ang simula na maganda sa paglalang ng Diyos sa ating sanglibutan. Ang simula, nandoon ang larawan ng Panginoon. At ang pinaka-climax ng pelikula, nandoon ang larawan ng atin pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito sa climactic events, ipinakita niya ang paglalang ng buong universo. Na talaga namang mabibighani ka, gaano kalakas at gaano kalaki at gaano hindi maabot ng isipan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa simula pa lang ng kanyang kasaysayan sa mundo, ipinakita niya na ang kanyang kapangyarihan. At hanggang nilalang niya ang tao, kapatid, dito sa sanglibutang ito, ipinakita niya rin kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal. Ang kapangyarihan ng Diyos, ipinakita sa aklat ng Heneses. Ang pagmamahal ng Diyos, ipinakita sa aklat ng Heneses. Ang larawan ng Panginoon kung paano niya gagawin ang sanglibutan, ipinakita na sa aklat ng Heneses. At tandaan po natin, ang climactic events na ito ay makikita natin sa bandang huli na pangbuong sanglibutang kasaysayan ang kalagayan ng Panginoon at ano ang kanyang gawain at ano ang katapusan ng kasaysayan ng atin pong mundo. Yan po ang pelikula ng buhay ng atin pong Panginoon. Napakagandang pagmasdan, kapatid, na sa pangbuong universo, makikita natin, masusundan natin na ang kanyang panukala sa buong sanglibutan ay nakapattern na yan doon sa panukala nila sa langit. Kaya makikita natin, masusundan natin, ang atin pong key text, ang atin pong talatang sa uluhin, na sa bandang huli, bakit mayroong ipapatong na isang kamay doon sa ulo ng kambing na ito ay nakikita natin sa gawain ng santuario noong sila ay nasa ilang pa lamang. Kaya ang climactic events, mga kapatid, makikita natin dito po sa simula ng kasaysayan, yugto naman ang kanyang buhay. John 1 verse 3, Juan 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So yan po yung simula ng pelikula ng buhay ng atin pong Panginoon. Verse 4, nasa Kanya ang buhay
at ang liwanag, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng tao. Kaya makikita natin, masusundan po natin, na sa aklat ng Heneses, mayroon siyang unang linalang, in the beginning, God created heaven and the earth. At bandang huli, dito sa number 3, sa verse 3, makikita natin ay nilikha niya ang liwanag. Sa verse 2, makikita natin ipinapaliwanag ng ating Panginoon sa pelikula ng buhay niya, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Makikita natin, kapatid, ang simula ng kasaysayan ng ating Panginoon sa paglalang niya sa sanglibutan. Ang pangatlo ay Kanyang ginawa at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Bakit? Dahil nauna ang paglalang niya sa kadiliman. Kaya dito po sa Climactic Event Series number 1, ang larawan ng Panginoon ay makita natin sa kasaysayan ng banal na kasulatan. Kasi ang sentro ng banal na kasulatan ay ang Panginoon, at ang katapusan nito ng kasaysayan sa aklat ng Revelation ay ang buhay ng ating Panginoon. Climactic Events Series number 1. Mamayang hapon, Series number 2. Atin pong iisa-isahin, atin pong lilimiin, atin pong ipaliwanag ng mabuti. Wala tayong iiwanan dito po sa pelikula ng buhay ng atin pong Panginoon, para masundan natin kung gaano kalaki ang Kanyang obligasyon na ginagampanan sa buhay natin, at kung ano ang magiging katapusan ng yugto ng atin pong buhay. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Amen.